Sir Jay, tingin mo, sir? Ah, alam mo, ang kwan unang-una, oras, no? Babalik yung Kongreso, May something, no? O June something. Ilang araw na lang, no? Pangalawa, operationally, talo ka halimbawa ako yung papalit. Wala akong magagawa dahil unang-una, tandaan natin yung budget, yung pambansang gastusin, January 31 pa lang, 70% nailabas na. Nailabas na. In other words, wala na yung pera. Katunayan, ang hindi alam ng maraming Pilipino, the government is now operating under a deficiency spending. Deficit spending. In other words, gumagastos tayo, wala pa tayong pera. Di ba? Kulang tayo ng 400, sa first quarter na, 479 billion pesos. Kaya nga, nagpa-approve sila sa Bangko Sentral ng utangin na $5.4 billion para mapunan yung kakulangan nung first quarter. Nasa second quarter na tayo ngayon, Troy, MJ. No? Para dun sa mga hindi nakakaunawa, kaya inuunti-unti natin itong pinapaliwanag sa taong bayan. Kapareho nung mabuti na lang nahinto yung bigas MJ, Troy. Kasi doon, ang gagastusin doon para maging efficient yung programa na bigas na tag-20 is about 12 billion pesos. Gagastos. Ang laki nun. Problema, deficit spending na nga tayo. In other words, gagastos tayo ng hindi pa nakinikita ng ating mga revenue offices, BIR, Customs, LTO, at di pa pang government-owned and controlled corporations. Kaya mabuti lang, in effect, nakapag-save tayo ng 12 million. Hindi nagagastos ang gobyerno, nauutangin ang pambayad, no? Kasi ang nangyayari ngayon, ito yung parang listahan. Pare, pabili nga ng lista mo muna dyan. Kung sa ordinaryo yung sari-sari store. Ganyan ang nangyayari sa gobyerno. Gastos ng gastos, wala ng pera. Kasi nilabas na Tapos nilabas na, hindi pa tayo natutong mamaluktot sa kumot. Di ba? Ang gasto, ang pera dapat natin 1.4. 998 lang dapat ang ginastos sa first quarter. Pero magkano ang ginastos ng gobyerno? 1.4 trillion pesos. In other words, abunado. Ang kinita ng gobyerno natin, 998 billion lang sa unang quarter. Ang ginastos natin, 1.4. O di, pinagluloko natin ang sarili natin. Kayabang-yabang. Para tayong no offense men sa mga kapwa ko Ilonggo. Sobra katikalon sa aton, no? Bagdrong lang daw ginapala ang kwarta pero waigid, no? Yan ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Baka hindi alam ng maraming Pilipino. Yan yung bagong Pilipinas, Sir Jay. Yeah. Unfortunately. Ako. Unfortunately. Talagang nakakalungkot, Sir Jay, kasi yun nga po, yung bagong Pilipinas, instead na dapat ay ito ay bumuo ng mga programa, ayusin ang pamumuhay ng mga Pilipino, ay pababa po ng pababa ang uri ng pamumuhay natin, Sir Jay. Kung titingnan mo, kahit yung gobyerno ngayon, what they are doing, halimbawa, yung alyansa, what they are doing is that they are capitalizing, no, sa mga yung mga ayuda system. Oo, talagang nakakalungkot. Tapos kahapon we were observing the Labor Day. Pero tingnan mo naman yung sinesweldo ng ating mga kababayan, yung sinesweldo natin hindi sapat. Tapos ngayon ang hinihiling nila 100 pesos na increase. Ano pong mabibili ng karagdagang 100 pesos, Sir Jay? Yeah. Alam mo, nung isang araw, gusto kong pumalakpak, Troy, no?
gusto kong pumalakpak kasi, sabi ni Presidente, narinig ko yung speech niya eh. In fact, ni-record ko eh. Na ang dami na gustong mga pital sa Pilipinas. No? We have a lot of investors, sabi niya, coming no, sa Pilipinas sapagkat inayos natin yung investment climate. Sir, 2022 sinabi niyo yan eh. Inulit na ninyo 2023, 2024. Every time you come back from foreign trip, sinasabi niyo sa tao, marami tayong naganyak na mamungunan dito sa Pilipinas. Sir, wala naman eh. Oo. Kaya pinigilan ko yung palakpak ko, no? Hindi ko na tinuloy. So, yan ang problema natin. Kahapon narinig ko na naman ng presidente. Sabi niya, malapit sa puso ko, sabi niya, yung uring manggagawa. Kaya ang gobyernong ito, ang administrasyong ito ay gagawa ng mga paraan para matutukan yung kalagayan ng mga manggagawa. Ganda pakinggan. Asa na, sir? Asa ng piso? Asa ng sentimo? Yun ang tanong ng manggagawa eh. Puro kasabihin mo, you are concerned with us, but you are not showing any. Di ba? Kumbaga sa pusoy, pakita mo naman, sir, anong baraha mo? No? Kasi, sasabihin ng tao, naku, wala naman yun. Eh, ayaw natin sanang marinig yun sa mga tao, pero it appears na gano'n ang ano, kasi wala, there is nothing tangible in the labor speech of the President. Kung sana sinabi man lang niya na, I have ordered the Department of Trade and Industry to give anong tawag to, discount coupon sa groceries ng mga uring manggagawa, ay papalakpak ako noon, MJ. Kasi yun, tangible eh, pwedeng gawin eh. Ewan ko, wala siguro mga utak yun ang kapalibot sa presidente. Hindi man lang nila nagawa yun. O di ba sinabi man lang sana ng presidente para maibsan ang problema ng ating mga manggagawa. Inuutusan ko ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng opisina ng National Meat Inspection Commission na magbawas ng 10 piso sa kada kilo ng karne sa palengke. Kayang gawin yun. They did not do it. In other words, puro rhetorics, sabi nga sa English, no? And people, the Filipino, cannot live with rhetorics. Yung mga palipad hangin, papugi, hindi na pwede. O sa Bisaya pa, nakasabot na ang tao ron mo nang wa nagimubuto, siguro alyansa, MJ. Eh, sa mga survey, sila pa rin ang karamihan sa laman na Sir J. Kaya tuloy ang mga Oo. kabayan Oo, natin pag ngayon. mainit tinignan ang mo ulo. yung, tinignan mo yung Tangeray, tinignan mo yung OctoArts, tinignan mo yung MPRS, at kung ano-ano pang mga pa-survey, including yung mga istasyon ng radyo, no? May mga mga survey din ng istasyon ng radyo eh. Oh. Nangunguna. Pero kausap ko yung mga kandidato mismo. Kasi hindi naman kaila sa iyo, MJ, halos kaibigan din natin yung lahat ng nasa alyansa. In fact, they're worried. They're sick worried. Alam nila kung saan sila nakatindig ngayon. Because pag bumagsak sila sa palengke, nakipagkamay, pag kinamayan nila, sabi niya, kunyari, nagkapagkamay yung mga sikat, halimbawa si Bong Revilla o kaya sino pa yung isa, si Lito Lapid. Pero habang naglalakad, sumisigaw ang tao Duterte. Ano ibig sabihin nun? Celebrity kayo, kaya kayo pinapansin. Pero kung buboto ang tao, palagay ko hindi na sila buboto sa inyo. Kasi yun eh. Kahit na, alam mo, ngayon, dati-dati, hindi nakikinig ang tao, yung pang sa Bisaya ang tawag niyan, pag naaga ni panghatag, dawatan nyo, sanggian ninyo. Pero butar mo para sa tinuod ninyong gusto. Eh, binuboto pa rin sila nung mga nagdaan, pero ngayon iba na eh. Diba? Example na lang. Hindi naman wag magalit yung mga kapwa ko Dabawenyo. Daghang magnaog kwarta dire sa mga butantes Davao. Pero kada na i-pay out na sila. Pero nagpa-survey, anong lumabas sa survey?
non-commissioned survey by a university, dalawang university, Ateneo, which is run by mga class, AB, tapos CDE University of Mindanao. Ano lumabas? Yung kandidato na hindi pa nakakapangampanya dahil binilanggo nila, as against the kandidato na araw-araw namimigay ng ayuda, milyon-milyon, wala pang 5%. Ang nakukuha, 91% si Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, kinukuha ng tao ngayon yung pera, yung ayuda, pero alam na nilang bumoto independently ng gusto nila, which is very good. Talagang yan ang gusto natin, political maturity ng Pilipino.